say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan, Diyos. Salamat, Panginoon, na tunay nga po na ikaw ang Diyos na aming sinasamba na kahit kailanman ay hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sa bawat oras kung saan na mahina kami, nandun yung Diyos na kami pinapalakas mo, God. Salamat, Panginoon. Kulang ang pagpapasalamat namin sa bawat ginagawa mo sa aming buhay, araw-araw, Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga divine protection. Salamat, Panginoon, na inanyayahan namin ang iyong Banal Espiritu na ikaw po ang patuloy na kumilos sa amin. Ikaw po ang patuloy na kumilos, Panginoon. Mangusap, Panginoon God. Salamat, Panginoon, salamat. Maghari ka, madakila ka, Panginoon, sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Maging sa iyong lingkod, O God, patuloy, Diyos, na sa iyo namin, Panginoon, pagkakatiwala, ang nais mo, ang kalooban mo lamang, Panginoon, mahayag sa oras, Panginoon God. Ikaw po ang nakakabatid ng laman ng aming puso, kaya, Panginoon, ano man ang aming hinaing, ano man ang aming panalangin, nananampalataya kami, Panginoon, na ito ay sinagot mo na agad. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing pong Amen. God bless po. Gandang umaga po sa lahat ng viewers na nanonood at maging ating pong mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat na mga nanay. Madakila kayo mga nanay, mga kanananayan, sapagkat kung saan ang inyong anak ay lumalaki na may takot sa Diyos, lumalaki na magalang dahil sa ating mga nanay. At sa ngayon po ay ang pag-aaralan po natin about total commitment in soul winning. Napakalaga po, ito po ay right time, tamang oras na para po tayo ay bilang tinawag ng Diyos na laborer, bilang tinawag ng Diyos na isang fisherman, tayo ay tinawag ng Diyos bilang sabi nga, the great harvest. Ano po? Sapagkat alam po natin sa panahon ngayon, hindi lingid sa inyo na kung saan ay pasama ng panahon, napakalaga po na tayo po ay gagamitin ng Diyos upang ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Sa ngayon po ay tayo po ay makipagbukas sa Lucas. Sa Lucas po, sabi po dito sa Lucas chapter 15. Lucas chapter 15 verse 3 to 6. Sabi po dito sa Lucas chapter 3 verse 15 to 6. 15, 3 to 6 po. Sabi po dito, sinasalita niya sa kanila ang talagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong isang daang luto pa na nawala ang isa sa mga yaon ay hindi iniwan ang siyam na po siyam sa ilang hahanapin ang nawala hanggang sa ito ang kanyang masumpungan. Verse 5, sapagkat nasumpungan niya ang pinapasan niya ng kanyang balikat at natuwa. At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang mga kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagtuwa kayo sa akin sapagkat nasumbungan ko na ang aking tupang nawawala. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Napakalaga po na, di ba, sa isang bagay, pag meron tayong nawala, hindi tayo huminto
hanggang hindi natin natatagpuan. Pag ito po ay natagpuan natin, nandun po yung meron tayong peace of mind, meron tayong kagalakan sa ating buhay pag natagpuan po natin. Yung isang mahalagang bagay na nawala sa ating buhay bilang isang manampalataya. Sabi nga po dito sa title, Important Commitment and Soul Winning. Napaka-importante po sa panahon ngayon na tayo po, nandun yung commitment natin, na tayo po ay ma-soul win natin yung ating mga kapitbahay, kabarangay, ating kapamilya, na sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Tunay nga po, sabi po dito ay love and compassion for others. Nandun po yung pag-ibig natin. Nandun po yung habag natin. Na kung saan tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, na ang Diyos ay nahabag sa atin, maging tayo po ganun din ating nararanasan. Nandun po yung motibo natin na sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Nahabag po tayo na pag nakikita natin yung sa labas, yung kanilang ginagawa, yung makamundong ginagawa nila, tayo po ay nahabag. Yun nandun po yung pag-ibig natin. Kahit po nagsasakripisyo tayo, pinapakita natin yung pag-ibig na naranasan natin sa ating Panginoon. Hindi man natin pwedeng sabihin, ay okay na ako, ligtas na ako, nakakilala ako sa Panginoon. Hindi po. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging fisherman, malakaya, manghuli ng isda. Hindi isda panghuli natin, kundi tao na sila po ay masira ng salita ng Diyos. Kayo po ba ay papayag sa inyong pamilya, sa inyong anak, na sila ay mapahamak na hindi nakakilala sa ating Panginoon? Di ba? Hindi tayo papayag na sila ay mapahamak, kundi nais natin sila ay maligtas din na kung saan na ito po ay naranasan natin. Di ba? Hindi tayo papayag na ating anak naghihirap, ang anak natin ay gumagawa ng kasamaan. Hindi tayo pumapayag. Sapagkat ang Diyos na si Jesus, kung saan siya po ay binigay sa atin, ang motibo ng Ama, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo po, ang sinumang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkamilong buhay na walang hanggan. Ganon din po tayo. Mayroon tayong pakialam sa ating paligid sapagkat mahal po natin sila. Mahal natin ating mga kapitbahay. Kahit po tayo inaaway, ipakita pa din po natin yung pagmamahal natin sa kanila. At, di ba, anumang bagay na nawawala sa inyo, ito po ay hindi kayo humihinto na hanggang hindi nyo natatagpuan ang isang bagay na napakahalaga sa iyo. Ang Panginoon po, ganun po tayo, ang Panginoon. Ang Panginoon po, napakahalaga tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon po, every Sunday, tayo po ay ini-educate ng Diyos, tinuturuan ng malakad, ng maayos, na may kabanalan sa ating Panginoon, sapagkat tayo po ay nilalang na isang matuwid at banal ng ating Panginoon. Iyan po ang sinasabi sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Tayo po ay nilalang ng Diyos ng kawangis, ng kabanalan at katuwiran. Sabi po dito sa introduction, if you love me, kung sinasabing mahal mo ako, you will keep my command. Sundin natin ang kanyang utos ng ating Panginoon. Sundin po natin. Makita po natin ang isang manampalataya, Christian love inspired the commitment to obey God's command. Nandun po na ang pag-ibig ng Kristiyano ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga pangako na sundin ang utos ng ating Panginoon. Kung sinasabi po natin, mahal natin ang ating Diyos, walang dahilan na hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. Walang dahilan. Kung tayo sumasampalataya, naniniwala sa ating Diyos, walang dahilan na hindi po tayo sumunod sa ating Panginoon. Kaya kailangan po, kung sinasabi natin, if you love me, na kailangan po sundin natin ang inaatas ng Panginoon. Sapagkat
sapagkat ito po ang puso ng Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, bautismohan sila sa Ama, sa Anak at sa Espiritu, turuan silang sumunod. I-disciples mo natin sila upang sila po ay makakilala sa ating Panginoon, mamuhay na may katwiran sa ating Panginoon. Sabi po dito sa number 1, we need save them from being completely fallen into sin. Tayo po, sa ngayon, sabi nga ni Pastor Rando, ang pagitan ng masama at mabuti, gabuhok na lang daw po. Yung napapanood natin sa TV, yung nangyayari sa panahon ngayon, na ito po ay signs na ang Panginoon ay darating na makikita natin sa Matthew chapter 24. Whole verse. Kung basahin po natin, na bagay ang digmaan, yung naranasan nating sobrang init, baha, nandun po nakalagay sa Matthew chapter 24, whole verse. Kaya po, na tayo po ay wag na tayong patumpik-tumpik, wag na po tayong minsan malamig, minsan mainit, na kailangan po, lagi po tayong mainit sa pagsunod sa Panginoon at paglingkod. At nandun po na we need save them for being completely fallen into sin. Nandun po na kailangan po, tayo po ang gagamitin ng Diyos upang sila po ay hindi mapahamak, sila po ay patuloy na mamumuhay sa kasalanan, tayo po ang gagamitin ng Diyos. Sino pa po ang gagamitin ng Panginoon? Kundi tayo po ang lahat na tinawag na nakakilala sa ating Panginoon, na tayo po ang gagamitin upang sila po ay mailigtas, na kung mailigtas sa pamumuhay ng kasamaan sa mundong ito. Kailangan natin silang iligtas sa pagkahulog ng kasalanan o pamumuhay. Bawat aspeto ng ating pagkatao ay napinsala dahil sa kasalanan. Napinsala dahil sa kasalanan. Ano po? At sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, walang matuwid kahit isa sa harapan ng Panginoon. Walang matuwid. Hindi natin sabihin, ay ako matuwid ako, wala akong nagawang kasalanan. Lahat tayo po ay nakakasala sa ating Panginoon. Tumingin ka lang sa iyong tumingin ka lang doon sa dumaan, nakakasala na po tayo. Nag-isip ka lang ng hindi maganda, tayo po ay nagkakasala na. Lahat po tayo hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, hindi po natin papayagan na ating kasambahay, kapitbahay natin, na sila po ay patuloy na mumuhay sa pagkasala, kundi tayo po ay gagamitin ng Diyos upang sila po ay mailigtas at sila po ay patuloy na makakilala sa ating Panginoon. Ganun po yung pagmamahal ng ating, di ba? Hindi man tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Tayo po ay naligtas, nakakilala sa ating Panginoon, na I believe na mayroong mga taong ginamit upang tayo may makakilala sa ating Panginoon. Kaya po, sa oras po ito, kaya po kayo nandito dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Kaya po tayo nandito. At sabi po dito sabi nga po dito sa Lucas chapter, binasa natin kanina, na nandun po na kung saan ang 10 tupa ay nahiwalay ang isa, hindi siya po tumigil na hinanap niyang isang nawawala, naligaw. Maging sa atin po, tayo po ay ayaw natin, ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Ayaw ng Diyos na mayroong matira na mapahamak. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya po tayo, maging enthusiasm tayo sa paglingkod sa ating Panginoon. Mainit naglilingkod sa ating Panginoon. Anong bagay o kung nasan tayo, doon po tayo tinawag ng ating Panginoon. Kung kayo man ay magsasaka, kung kayo man ay estudyante, kayo man ay empleyado, doon po tayo tatawagin ng Panginoon upang ipahayag ang salita ng ating Panginoon. At sabi po dito sa number 2, we need to save them because they are under of wrath of God. Nandun po tayo, sa ilalim tayo, sa puot ng ating Panginoon. Bakit po napuput ang Diyos sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya, sa mga taong
ini-ignore siya sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan, ang Diyos po ay napupuot, nagagalit. Kaya po, upang ang Diyos ay hindi magalit, kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos, siya po ang gagamitin upang sinumang wala kay Kristo ay pagharian ng kasamaan. Ang sinuman po na hindi siya namumuhay o walang banal na espiritu sa kanyang buhay, siya po ay patuloy na naghahari sa kanya. Pinagharian siya ng kasamaan. Kaya po, mapalad tayo sapagkat ang Panginoon ay nasa atin na tinanggap natin. Wala na po tayo sa ilalim ng galit ng Panginoon, kundi na tayo po ay sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. Kaya po, napakalinaw, sinong mang wala kay Kristo ay pinagharian ng kasamaan. Pinagharian. Na patuloy siya namumuhay sa kasamaan. Sapagkat wala ang Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang puso. At napakalaga po sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Sabi nga po dito sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa kanya hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong ng Diyos. Ang sino mang po hindi sumasampalataya sa ating bugtong na si Jesus, tayo po ay nandun na po yung hinatulan na. Tayo po ay nandun po naranasan natin yung judgment sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Kaya napakalaga po na tayo po ang gagamitin ng Diyos. Walang ibang gagamitin ng ating Panginoon kundi tayo po nakakilala sa ating Panginoon. Hindi ba kayo masaya na ang inyong relatives, ang inyong kapitbahay, dahil sa atin, dahil sa iyo, ay nakakilala sila sa ating Panginoon? Alam niyo po, pag hindi natin ginawa yung atas ng Panginoon, yung God's mandate, ito po ay sisingilin sa atin balang araw. Anong ginawa mo? Si Juan napunta sa impyerno. Anong ginawa mo? Hindi ka man lang ba nag-share o nagpaalala doon sa taong yon upang hindi po siya napahamak? Tayo po ang gagamitin na instrumento upang sila po ay hindi mapahamak. Ang napakalabo ko kasi yung commitment natin, yung sa ating Panginoon. Pag mayroon po tayong 100% commitment sa ating Panginoon, anumang sitwasyon, walang dahilan upang ipahayag natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Kung sinasabi po natin na mahal natin ang ating Diyos, tayo daw po ay sinungaling pag hindi natin sinusunod ang atas ng ating Panginoon. Tayo daw po ay sinungaling. Kasi sapagkat, di ba, pag mahal natin ang ating magulang, example, sa secular, pag mahal po natin ang magulang, susundin natin at igagalang ang ating magulang. Iyon po ay patunay na mahal po natin sila. Pero pag hindi po natin mahal, nandun po yung pagdidisobey natin. At sabi po dito sa sumunod po sa number 3. Number 3 po. Sabi po dito sa number 3. We need to save them because we are spiritual dead. O patay tayo. Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, dahil sa ating kasalanan, tayo po ay patay sa harapan ng Panginoon. Wala tayong relasyon sa ating Panginoon sapagkat tayo po, dahil sa ating kasalanan, tayo po ay patay o naputol yung ugnayan natin sa ating Panginoon. Yung relationship sa ating Panginoon. Before salvation, tayo po ay patay sa harapan ng Panginoon. Kahit anong gawin mong panalangin, pag ikaw ay nagpapatuloy na gumagawa ng kasalanan, kahit nalumuod ka, simula sa sa hulihan, sa pintuan ng simbahan, hanggang sa dulo, walang saysay po yon sapagkat
hindi ka kailanman, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Sapagkat ikaw ay walang relasyon sa Panginoon. Naputol yung ugnayan dahil sa kasalanan. Di ba sa isa secular po, pag mayroong naliligaw sa anak mo, wala siyang karapatan tumawag ng nanay, tatay, hanggang hindi pa sila ikinakasal. Pag sila po ikinasal na, meron na po siyang relasyon doon sa kayang biyanan. Na pwede niyang tawagin nanay at tatay. Maging sa ating Panginoon, pag meron tayong relasyon sa ating Diyos, tinanggap natin siya, nanampalataya sa Kanya, na tayo po ay merong relasyon, tayo po, bawat panalangin natin, tayo po ay papakikinggan ng ating Panginoon. Sapagkat tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoon, merong relasyon. Sapagkat tayo po, meron tayong relasyon sa ating Panginoon dahil ang kasalanan po natin, ito po ay inako ng ating anak, ng ating Panginoong Hesus hanggang siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo. Inako ang lahat ng kasalanan natin. Instead na tayo po ang makaranas ng hirap at pasakit, ito po ay inako ng ating Panginoon na Hesus. Na sinabi sa Isaiah 3 verse 4 to 5, naranasan niyang hirap at pasakit sa kasalanan na idinaga natin sa Kanya. Ganun po ang pagmamahal, napakalalim ng pagmamahal ng ating Panginoon. Instead na tayo po ang maghirap at magbata ng kasalanan na nagawa natin. Ito po ay inako niya. Ano po sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 13, anang kayo'y pangapatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di patuloy ng inyong laman ang kanyang binuhay kayo sa kalakip niya na pinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Nandun po ang kabutihan ng ating Diyos. Lahat ng ating kasalanan, inako niya, pinatawad tayo, maliit at malaking kasalanan na tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon dahil sa pagmamahal nila sa atin. Kaya napakalaga po, we need to save them because we are spiritual dead dahil sa ating kasalanan. Ngayon po, paano sila makakilala at paano sila magkakamerong relasyon sa ating Panginoon kung wala naman nagpapayag ng salita ng Diyos? Paano nila malalaman ang katotohanan kung wala magpapahayag ng salita ng ating Panginoon? Di ba? Makita po natin sa ngayon, ipinag-pray natin, huwag mangyari na magkamerong digmaan ang China at Pilipinas sapagkat hindi tayo mananalo doon. Kaya nga po, ako'y believe sa BIPAR at sa ating Philippine Navy kasi nandun po, yung Coast Guard, nandun po ang kanilang humility. Kahit na po nasisira na ang kanilang bangka dahil kabubumba ng tubig ng ating mababait na kapitbahay, sila po nandun pa din po yung pagpapakumbaba sa kanila. Nandun pa yung self-control na hindi sila gumawa ng daan upang magkamerong kaguluhan. Kaya napakalaga po na maging sa atin po bilang isang manampalataya, hindi natin papayagan ang kapitbahay natin, kalugar natin, kabarangay natin na sila po ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. May mga pagkakataon na sila po ay abutin natin. Kung alam po natin, mahal po natin sila at naabag po natin, tayo sa kanila, love and compassion for others, ipakita po natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kahit na po galit na sila sa atin, mahalin pa rin po natin sila. Kung binato na tayo, batuhin po natin ang tinapay. Napakalaga po. Number po, sabi po dito, we need to save them because they are danger of going to hell. Nangalib sila mapunta sa impyerno pag wala po tayong ginawa. Na hindi tayo kumilos sa panahon po ngayon. Alam mo po, merong plano ang CMT. Inanyahan ko po na sumama kayo sa third Sunday. 4 o'clock lalabas po ang susuyurin po ay ang barangay 5 ba? Barangay 5 po.
alas 4 ng hapon, tayo po ay magbaybahay, ay tayo po ay may dalang tracts, magbabahagi ng salita ng Panginoon sa third Sunday ng hapon. Yung available po, pwede pong sumama. Pagkakataon po na upang sila po ay hindi mapahamak, kundi meron tayo pong gagamitin ng Diyos upang sila po ay makakilala at mailigtas natin sa kapamakan. Nandun po na makita natin, after po na tayo po ay mamatay, nandun po yung judgment na maranasan natin. Kaya napakalaka po. At ano pong sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, sabi po sa Hebreo, at kung paanong itinagda sa mga tao ang mamatay na minsan pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Nakita po natin kay Noah, si Noah po nagbabahagi ng salita ng Diyos. At siya ay kinausap ng ating Panginoon, gumawa ka ng arko. Ano pong response ng mga tao? Siya po ay pinagtatuya, pinagtatawanan. Bakit ka, amang Noah, gumawa kang arko dyan sa lugar na yung kabundukan sa kataasan? Bakit ka gumagawang arko ay sa sobrang summer po kasi noon, summer. Paano mangyayari na mauulan o magbabaha? At nandun po ang response ng tao hanggang sa pag-isir ng salita ng Diyos. Di po siya pinapansin. Maging sa panahon po ngayon, pag wala po tayong tiyaga, hindi tayo masigasig sa ating paghahayag ng salita ng Diyos, makakaranas tayo ng discrimination, minsan nakakarinig tayo ng hindi maganda. Subalit huwag po tayong tumigil, huwag tayong paapekto. Maging kay Noah po, ganun po ang nangyari. Yung mga tao noon parang dinadaanan lang siya, hindi siya pinapansin sa papagayag ng salita ng Diyos. Minsan nga po, yung tiyuhin ko, nagsishare ng salita ng Diyos. Dahil sa kababasa mo ng salita ng Diyos, baka dumating na lumalakad ka ng hubad. Parang bang inakusa na maloko-loko dahil sa kababasa ng salita ng Diyos. Nandun po, patuloy po tayong huwag magsawa na mag-share ng salita ng Diyos. Sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos bilang isang laborer, anumang sitwasyon, anumang yung kalagayan, lahat po tayo ay manggagawa ng ating Diyos. Lahat po tayo manggagawa. Walang special para pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Tayo po lahat ay laborer. Tayo po ay lahat ay fisherman. Lahat po tayo ay the great harvest. Ito po ang panahon na patuloy po tayong kumilos at alam po natin na nakikita na po natin yung signs o in times na sa panahon ngayon, di ba? Yung walang lugar na hindi binabaha, di ba? Yung nakaraan, yung Dubai, kung saan po na sila po ay nagpaulan ng para umulan. Tawag nun? Sidli, O, ganun po, nasubrahan. Tuloy bumaha ang Dubai. At nung nakaraan naman po, di ba, nabalitaan nyo yung sa lugar ng Taiwan, na kung saan nakaranas ng lindol, at ang lugar ng Bisaya, laging binabaha. Yung po, makikita natin sa Matthew chapter 24. Whole verse po, mababasa po natin doon ang mga signs ng nangyayari. Ito po, I believe na ang Diyos ay malapit na dumating. Hindi natin alam kung kailan. Parang magnanakaw po yan na hindi natin alam kung kailan. Kaya kailan po, tayo po ay kumilos na patuloy nating gawin ang pinag-aatas ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag na po tayong patuloy po tayong kumilos. Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 4 verse 18, nasa kadiliman ang kanilang pag-iisip ay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan na sa kanilang dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Wala silang bahagi sa buhay ng kaloob ng Diyos. Na makita po natin, we are need to save them because they are a danger of going to hell. Na sila po ay mapapahamak. Makita po natin sa buhay ni Lazaro, kung saan si Lazaro, nung siya po ay namatay,
ay nasa piling ng ating Panginoon. At yung mayaman po na namatay ay nandun po napunta siya sa impyerno. Kung saan po na si Lazaro po, siya po ay nabubuhay pa dito sa lupa, nandun po na ginagawa niya ang kalooban ng ating Ama, ng ating Diyos. Pero yung mayaman po, ang ginagawa niya, nagpapakasasa ng kanyang kayamanan. Nandiyo na patuloy na nagpapakaligaya sa mundong, sa pamumuhay sa mundong ito. Siguro nandoon na nagdidisko o nagkakabaret, nandoon po na minamalit niya yung mga tao dahil siya ay mayaman. Nung siya po ay napunta sa impyerno at sinabi niya sa Diyos, papuntahin mo naman si Lazaro doon sa mga kapatid ko na sila ay palalahanan, bahagina ng salita ng Diyos upang hindi sila matulad ko na napunta sa impyerno. Tayo po ganun lang inisip natin. Kahit hindi po natin kilala, kaibigan natin sila, kailangan po na tayo po ay gagamitin ng Diyos. Hindi tayo papayag na sila po ay mapahamak. Hindi tayo papayag na sila po ay mapunta sa impyerno. Baka hindi po natin kaya pag napunta tayo doon. 7 times na init ang maranasan natin. Ay dito pa lang sa lupa. Pag ganito katanghalian, nako, lahat ng electric pan umaandar. Ang init. Siguro sa isang araw, 4 na beses naliligo. Ako po 3 beses naliligo. Pag nakaramdam akong init, buhos. Nakaramdam akong init, buhos. Alam niyo po yung baro ko, sa sobrang init ng naranasan natin, natutuyo. How much for po kung mapunta tayo? Yung mga kapatid natin na hindi nabahagi na ng salita ng Diyos, na mapunta sa impyernong 7 times na pinainit. Kulang. Ako, sobra pa sa barbecue. Abutin, ano po. Kaya po, wag tayong pumayag na ang mga kapatid natin, relatives natin na sila po ay mapahamak, kundi sila po ay makamirong mailigtas at makamirong buhay na walang hanggan. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakalaga po na patuloy tayong kumilos, magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sabi po dito sa number 5, we need to save them because their heart are hardened by evil. Ang puso natin ay ito ay pinatigas ng kasamaan. Ang puso po natin ay patuloy, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ang puso po natin ay pinatigas na patuloy tayong gumagawa ng kasamaan. Kung saan po na tayo po ay nahiwalay sa ating Diyos dahil sa ating kasamaan. Ayaw tumanggap natin ng katotohanan. Ayaw tumanggap natin ng salita ng Diyos. Ayaw natin na tayo po ay tuturuan, pagsasabihan sa ikabubuti natin. Sapagkat po, makita po natin doon sa pinanood ko, kung napapanood po ninyo yung kay Noah, nandun po yung mga tao, talagang pinatigas na ng kasamaan ng kanilang puso. Ayaw nilang makinig. Subalit nang dumating po yung paghuhukom, nandun po yung mga tao kung saan nalulunod na sila, saka sila nagsisisi. Ang kasabihin nga po doon, kung kailan huli na, saka tayo nagsisisi. Kailangan po, hindi pa dumarating yung bagay na hindi pa dumarating ang ulan, di ba lagi tayo may dalang payong? Lagi tayong nakahanda sa lahat ng oras. Baging tayo po, tayo dapat laging nakahanda sa lahat ng oras. Dumating man ang Panginoon bukas o sumunod na buwan, tayo po ay nakahanda sa ating buhay bilang isang manampalataya. Lagi po tayo naka-ready sa lahat ng oras. Napakalaga po na sa atin, sa panahon po natin, yung napapanood natin, talagang pasama ng pasama ang panahon ngayon. Diba? Pasama ng pasama. Makita po natin, 11 years old, 12 years old, buntis na. Magulang, yung ama, nirape yung kanyang anak.
yung apo ni-rape ang kanilang lola. Pasama ng pasama po. Bakit po? Ay hinayaan po kasi natin yung mga kabataan na patuloy na gumagamit ng gadget, kung ano-ano napapanood. Lalo na yung mga magulang na ayaw maabala sa kanilang ginagawa. Cellphone ang binibigay. Doon sa mga 7 years old, pataas. Ayaw nilang maabala. Hindi nila alam, napapanood na yung bata, yung hindi maganda. Ito po ay na-adapt niya. Lahat ng bagay, ang gadget po ay mabuti. Pero dapat po, alam po natin, maging aware tayo. Sakat ang gadget ay ginagamit na ng kaaway. Alam niyo po, sa panahon ngayon, kung bakit po, wala ng panahon sa ating Panginoon yung iba. Lahat po sila ay, ang ginagawa ng Panginoon, ay ng kaaway. Sila po ay pinapabisi. Busy sa lahat ng oras. Ang estudyante, pagdating ng bahay, anong hawak? Cellphone. Hindi na sumusunod sa magulang. May pinapagawa ka, mama, may kalaro akong TikTok o kung ano-ano. Di ba? Minsan nga po, kahit dito sa church, hindi mapigilan na maglaro. Di ba? Kailangan po, tayo po ay maging aware kasi ang kaaway po, gumagawa ng paraan na makapasok ang kasamaan sa ating puso, patigasin ang ating puso ng kasamaan. Kahit sa TV po na pinapanood natin, tayo po ay ginagawang busy ng kaaway. Ng mga teleserye, o parang mga ganun po. Yung sa papanood natin sa TV, nakapagbigay tayo ng 7 oras. Pero pagbabasa lang ng salita ng Diyos, 5 minutes lang, magbubukas. Mas bigyan po natin ng importansya ang salita ng Diyos, bigyan natin ng importansya yung pananalangin natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi nga niyo, faith without work is dead. Tunay nga po, totoo po yun. Kung meron ka panampalataya na ang iyong kapitbahay mo, ang magulang mo, makakilala sa Diyos, wala ka namang ginagawa, bakit yung prayer ba, kumikilos yun? Lumalakad? Hindi po. Dapat, kailangan po yung panampalataya mo, yung panalangin mo sa family mo, kailangan lakipan mo ng gawa. Mahal ka ng Panginoon. Masama yung ginagawa mo. Kahit magalit sila. Alam niyo po, ako po ay hanga-hanga sa ngayon yung evangelism. Every 1 o'clock, sila po ay yung mahayo. May mga kabataan kasama. Pupunta sila sa palengke, pupunta doon sa, tawag niyo, Freedom Park, para magpahayag ng salita ng Diyos. Saan pa nga yun? Lugar? Sila po ay pumupunta na nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, yung evangelism po, nagyayakak din na kung sino pong available na sumama sa kanila, ang sarap magpahayag ng salita ng Panginoon. Ang sarap. Lalo na po pag yung nagpapahayag ng salita ng Diyos, may nagre-response. Doon sa pakakinig nila ng yung salita na ay pinahayag, meron silang panampalataya, ay meron nag-response sila, na nagpapatuloy sila sa ating Panginoon. Ang saya na nararamdaman mo. Hindi kayang bayaran. Alam niyo po, yung alam mo po, glory to God, yung Bible study ko sa Moreno, dati po 1 o'clock. Sabi, sinadjust ko lang, nirequest ko lang daw sa contact person, kapatid, gawin na natin 2:00. Sobrang init. Kasi po, manggagaling pa ang pinanggagalingan ko po ay 17 kilometers, dahil labo ang distansya sa pagbabiyahe ko. Kaya po ay, inaano ko din yung health ko kasi ako po ay hypertension. Kaya iniingatan ko din po, baka mapadali po kasi ako mapadali na magkita kami ng Panginoon. Iniingatan ko din po na yung aking katawan, yung health ko, kahit po tayo naglilingkod sa ating Panginoon, kailan ibabalance po natin. Napakasarap po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Paghahayag ng salita ng Diyos, meron pong nagre-response. Meron pong tumatalima sa paghahayag mo ng salita ng Diyos. Napakasarap. Na sila po
Sa kabila noon, sa kabila ng sobrang init, sa pag-ayaw mong salita ng Diyos, minsan po dumarating na walang nakikinig. Sabi, parang walang nakikinig sa akin. Nang ako po ay na-assign sa City Jail, Iriga City, doon po ako nanggaling. Ako po kasi ay Rinconada. Ako po ay napunta sa City Jail, Iriga. Ako ay natutuwa daw sa ating mga borders. Ano po, kahit po kami naglalakad ng 7 kilometers, pasan-pasan namin yung mga bagay na, yung speaker, pasan-pasan namin, naranasan namin yung pagod. Pero pag nandun na po kami sa City Jail ng Iriga, nawawala yung pagod namin kasi po, sila po ay naghihintay sa amin at sila po ay tumatalon-talon na nagpupuri sa ating Panginoon. Kay sarap ang pakiramdam. Para kang milyonaryo ang pakiramdam mo. Napakasarap po. At dumating po nang mapunta ako ng dait, nakasama ko si Pastor Lando sa pagsisimula ng dait. Ano po? At nandun po na nagsulat yung mga borders, sila po ay nagpapasalamit dahil ang Panginoon po, kami ay ginamit ng Diyos upang sila po ay nakameron daw pag-asa. At ang sinabi po nila, ang Diyos ay pag-ibig. Nandun po yung naranasan ko, ako po ay natuwa. At nandun yung pag-ibig na naranasan ko sa kanila. Dati po, hindi kami pinapansin doon. Merong attorney doon, kami po ay pinipiluso po pa. Subalit nang sila po ay nakakilala sa ating Panginoon, nanampalataya sa ating Panginoon, at naipahayag natin ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon, sila po ay patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya po napakalaga sa ating buhay, huwag po tayong meron namang papayag, nandiyan naman si Pastor na magpapayag ng salita ng Diyos. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos upang magpahayag ng ating salita ng ating Panginoon, ng kabutihan. Walang may ibang gagamitin kundi tayo pong nakakilala sa ating Panginoon. Papayag ka ba na ikaw ay ligtas, hindi ka mapapahamak, yung asawa mo, anak mo ay mapapahamak? Di ba hindi tayo pumapayag no? Ipinaglalaban pa po natin nga. Hindi tayo papayag na sila ay mapahamak. Hindi tayo papayag na sila po ay maranasan nila ang puot at galit ng kaaway ng ating Diyos. Hindi tayo papayag na sila po ay walang relasyon sa ating Panginoon. Hindi tayo papayag na tayo po ay pinatigas ang ating puso ng kasamaan. Hindi tayo papayag na sila po ay mapunta sa impyerno. Kaya napakalaga sa ating buhay na tayo po ay inatasan ng Panginoon, na tayo po ay sinasabi natin mahal natin ang ating Diyos, na kailangan po tayo po ay mag-response, mag-obey po tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Sabi po dito sa conclusion, it is the deepest need of the human soul. You must be born again, save them harm, and be made aware of the truth. Na kailangan po, itong pinakamalalim na pangailangan ng kaluluwa ng tao. Dapat kang ipanganak muli at sila ay maligtas upang hindi sila mapahamak. Maimulat sila sa katotohanan at sa Bibliyang kapamaraanan. Alam niyo po, kung hindi po, nahiya po kayo mag-share ng salita ng Diyos, sabihan mo lang, kapatid, Nay, tiya, mahal ka ng ating Panginoon. Malaking bagay po yan. Alam niyo po yung tricycle ko, meron nakalagay na Jesus is Lord. Bakit pinupuntahan ko? Born again ka ano? Bakit alam mo po? Ay, yung ano po kasi tricycle, merong Jesus is Lord. Kaya kung yung may mga sasakyan po, dikitan nyo ng sticker para makilala kayo. Huwag nyong itago ang inyong identity. Alam nyo po, pag sila po ay nagsabi, born again ka no? May pagkakataon ka na mag-share ng salita ng Panginoon. Sa palengke, kung napunta kayong palengke, nagkukwentuhan sila patungkol sa panahon ngayon, may pagkakataon ka upang ma-share mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay tricycle driver, pwede kang gamitin ng Diyos doon sa mga pasahero mo. Kung ikaw ay government employee sa katrabaho mo, possible na gagamitin ka ng Diyos. Kung ikaw ay estudyante, gagamitin ka ng Diyos sa kapwa mo estudyante. Mahirap po dumating na tayo po ay nirapture ng ating Panginoon, tatanungin ng Diyos, ano bang ginawa mo nung nasa lupa ko?
Alam niyo po, yung buhay po natin, pagdating natin sa langit, meron kasing CCTV, mapapanood mo yung ginawa mo. Kung ginawa mo, dalito ka lang, nagparatulog ka lang, nakinig ka lang, hindi ka kumilos, hindi ka nag-respond sa panawagan ng Panginoon, di ba kakaya sa harapan ng Panginoon? Na kailangan po na tayo po ay tinawag ng Diyos bilang manggagawa, tayo po ay tinawag ng Diyos bilang isang fisherman, tinawag tayo ng Diyos upang the great harvest. Ang hinog na po na kailangan tayo po ay mag-ani na ng mga kaluluwa. Alam niyo po, maging ano lang kayo, mga tunay na patutuo sa inyong kapitbahay, sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Alam niyo po, bago ko dumating sa closing prayer, ang asawa ko po ay hindi po ako nag-share ng Word of God doon. Hindi po ako nag-share ng Word of God o nabanggit na anuman sa kanya. Ano po ang nakita sa kanya? Yung pagbabago, yung transformation sa aking buhay. Doon lang po nagtaka siya nung galing po siyang abroad. Sabi niya, parang bago ka na. Anong bago ka ako? Binago na ako ng Diyos. Huwag mo na ipaalala yung nakaraan ko. Baka maalala ko pa. At muntik na po kung hiwalay ng aking asawa dahil sa ako po kasi battered wife ako. Ang bagiro. Yan, tawag kung saan ba. Subalit po dahil sa kabutihan ng Diyos, ang asawa ko po, hanggang ngayon, siya po ay naglilingkod. Lugar ng Europe, siya po ay isang dancer. Siya po ang chairman doon. Sabi ko, luhay-luhay lang. Taang tulang mo, malumoy na. Malumoy na. O malambot na. Ano po? Siya po ay ginagamit ng Diyos doon sa lugar ng Europe. Kaya sabi ko, glory to God. Makita lang po tayo na isang tunay na patutuo. Wala pong plan na hindi sila kumilos at sumunod sa atin. Pero kung tayo po ay hipokrito, na pinapakita natin na tayo ay banal, at paglabas po natin sa church, ay yung gawain po natin ay makamundo, paano po natin madadala sila sa ating Panginoon? Kailangan po makita sa atin na tunay na tayo po ay binago ng ating Panginoon. Tunay na binago ng ating Panginoon. Alam niyo po dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, dahil sa ating mga manggagawa na masisipag magpahayag ng salita ng Diyos, ang dusing bayan po ay meron na tayong church. Ang huling bayan po na hanggang ngayon ay Bible study lang ang Paracali. Naghahanap po tayo doon na contact person na magkamerong church. Yung dusing bayan po ay meron na tayong gawain. Sa loob ng ilang taon, meron tayo pong gawain. Dahil po sa ating mga kapatid na masisipag, masigasig, nagpapayag ng salita ng ating Panginoon. Halimbawa, doon po sa inyo, meron kang workers, nagpapatrabaho ka, may pagkakataon ka na i-share mo ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po, ang kanyang puso, ay gusto po tayo ng Diyos na tayo po ay maligtas lahat. Walang mapahamak. Di ba tayo bagi sa ating pamilya, gusto natin sa ating mga anak natin na sila po ay patuloy na pinagpapala, walang mapahamak, sila ay namumuhay ng mabuti at matuwid. Isang kagalakan ng magulang, ang anak nila ay namumuhay na may kabanalan at matuwid at kagalang-galang. How much more po sa ating Panginoon? Ang Diyos po ay natutuwa pag meron po tayong nadalala o meron nakakilala at sumanampalataya sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay kulang na siya po ay pumalakpak. Yes! Merong naidagdag na naman kaluluwa. Nakakilala sa ating Panginoon. Walang matigas na puso sa harapan ng Panginoon pag tayo po, ang Diyos ang kumilos. Walang matigas na kaya pong palambutin ng ating Panginoon.
Ang nanay ko po, dito po tayo tatapos. Ang nanay ko po, siya po ay panatiko, katoliko. At before naman po siya namatay, ang Diyos ay walang matigas, sabi ko nga po kanina, walang matigas na puso sa ating Panginoon, na siya po ay bago po namatay, ay siya po ay nasira ng tiyuing ko, ng kapatid niya, ng Word of God. Yung tatay ko naman po, bago na namatay siya, pag pupunta si Pastor Lando, ay tumatakas, doon lumadaan sa likod. Sabi ko, bakit kayo tumatakas? Bakit parang tiyatakasan si Pastor Lando? Ayaw niyang makarinig kasi ang kanyang puso ay pinatigas na ng kasamaan. Pinatigas ng kaaway upang hindi niya marinig ang salita ng Diyos. Nandun po na siya po ay tumatakas. Alam niyo po, before na pumikit din siya po ay nakakilala sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Lagi po kailangan po kung tayo ay patuloy na nanalangin, nananampalataya ng ating pamilya, kapitbahay natin, makakilala sa ating Panginoon, lakipan po natin ng gawa. Meron tayong pananampalataya, kailangan lakipan natin ng gawa. Kaya po walang imposible. Alam niyo po, nung nakaraang buwan, hindi ako nalulungkot kasi ako po ay nagbakasyon sa hospital. Nagbakasyon sa hospital. Sabi ko, hindi ko sinabing, Panginoon, ibusan din naman kumatin. Nagtitext ako, bakit akong ganito kasakit? Alam niyo po, isang way yun, may purpose ang Lord, bakit ako napuntang hospital. Kasi po, yung mga tao doon, sila po ay nahapis, sila po ay malaki ang problema nila sa billing, sa bayarin. Alam na po, ginamit ako ng Diyos doon, purihin po ang Panginoon. Ginamit ako ng Diyos, nagpayag ako ng salita ng Panginoon doon sa lugar ng ward ng Leonte. Ginamit po ako ng Diyos upang sila po ay mabagi na ng salita ng Panginoon. Kaya huwag tayong malungkot kung tayo po ay may sakit, na punta tayong ospital, kasi ang Diyos po ay mayroong purpose. Mayroong time. Alam niyo po kasi, sa Leonte, lagi po akong nasa private. Yung wala akong kausap. Sabi ng anak ko, siguro ginamit ng Diyos yung anak ko. Papa, diyan ka na lang sa ward kasi walang magbabantay sa'yo dyan. O sige, payag ako. At dumating po, meron po ang purpose ang Lord kung bakit po pinapunta ko sa ward upang ibahagi ang salita ng Panginoon at kabutihan ng Panginoon. Kaya po, nang lumabas ako sa ospital, natutuwa ako kasi nagawa ko yung inaatas ng Panginoon. Kahit po malaki ang billing, ang Diyos po ang gumawa ng paraan para ang bayaran kong billing ay 1,500 na lang. 1,500. Ano po? Kaya po ang Diyos ay napakabuti. Lahat po tayo ay gagamitin ng Diyos. Lahat po tayo. Walang dahilan, walang dahilan upang hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. Kung tunay po na ang Diyos ay mahal po natin, walang dahilan upang hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. Pakinggan man tayo sa hindi, ang mahalaga, maipahayag natin ang salita ng ating Panginoon. Mahalaga maipahayag natin. Ano mang sabihin nila, huwag nating pansinin. Ang mahalaga, yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, dapat kailangan po gawin po natin. Upang ang Diyos ay magalak, ang Diyos po ay matuwa. Sige po, tayo po ay tumayo sa oras po ito. Yes, O God, be glorify your name. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat mga anak mong narito, Diyos. At alam mo po, nasa kanilang buhay, na tunay nga po, mahal ka nila. Subalit, O Diyos, tulungan mo sila, Panginoon, na ito, Panginoon, ay may isa katuparan ang pagmamahal na iyon. Maging ang kanilang panalangin, ang kanilang pananampalataya, na ang kanilang kapitbahay, kamag-anak ay makakilala sa iyo. Patuloy, Diyos, lakipan mo ng gawa ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, ang iyong salita ay napakinggan namin, kundi ang iyong salita ay maging magkamerong kapangyarihan upang maipahayag namin ang iyong salita. Maipahayag namin na may tapang, maipahayag namin ng masigasig, Panginoon God. Lord, salamat po, Panginoon. Tunay nga po,
hindi man kami magaling magsalita, O Diyos, hindi man kami marunong mag-share ng salita ng Panginoon, subalit Panginoon, sabi mo nga, ibuka lang namin ang bibig namin, Panginoon. Ikaw po ang gagawa at ipapayag mo, Panginoon, ang iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na tunay nga po na kami ay tinawag mo bilang isang manggagawa, bilang isang mga ani, Panginoon, ng mga kaluluwa, O Diyos, bilang isang fisherman, para kami ay mangisda ng tao, Panginoon God, upang sila ay dalay namin sa iyong kaharian, Panginoon God. Salamat po, God, na tunay nga po na ang bawat isa sa amin ay ginawa mong instrumento, kasangkapan, upang sila po ay hindi mapahamak, hindi sila mapunta, hindi nila maranasan ang puot ng Diyos, hindi nila maranasan ang kung saan sila ay namumuhay sa kasalanan, hindi nila maranasan, Panginoon, na sila ay mapunta sa kapamakan, sa impyerno, hindi nila maranasan, Panginoon God, ang patuloy na sila ay pinatigas ang kanilang puso, Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, God, sa pagtunay nga po na kami, Panginoon, ay patuloy na pinalalahanan mo muli na kami, Panginoon, ay tinawag mo sa iyong ubasan, Panginoon, upang kami ay patuloy na mag-aani, Panginoon, ng mahinog na Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Ang lahat po ay magsabing, Amen po. God bless po.